Kapitulo 16. At sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, nang 15 araw ng 2 buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto. At inopasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, "Namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito." Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. At mangyayari sa 6 na araw na sila'y maghahanda ng kanilang dala, na ibayo ng kanilang pinupulot sa araw-araw." At sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, "Sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyong ang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala laban sa Panginoon. At ano kami na inyo kaming inuupasala?" At sinabi ni Moises, "Ito'y mangyayari, pagbibigay ng Panginoon sa inyo sa kinahapunan ng karne na makakain, at sa kinaumagahan ng pagkain na makabubusog, sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-upasala, na inyong inuupasala laban sa Kanya. At ano kami, ang inyong mga pag-upasala ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon." At sinabi ni Moises kay Aaron, "Sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon, sapagkat kanyang narinig ang inyong mga pag-upasala." At nangyari, pagkapagsalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sila'y tumingin sa dakong ilang, at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sasabihin, sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne, at sa kinaumagahan ay magpapakabusog kayo ng tinapay, at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos." At nangyari, sa kinahapunan, na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento, at sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. At nang paitaas na ang hamog na nalalatag na, narito, sa balat ng ilang ay may munting bagay na mabilog, at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel, ay nagsang-usapan, "Ano ito?" Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain, 1 omer sa bawat ulo. Ayon sa bilang ng inyong mga tao, ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tolda." At gayon ginawa ng mga anak ni Israel, at may namulot ng marami at may kaunti. At nang timbangin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kaniyang kain. At sinabi ni Moises sa kanila, "Huwag magtiran yaon ang sinuman ng hanggang sa umaga,
Gayunmay hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga, at inuod, at bumaho, at nag-init sa kanila si Moises. At sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kain, at pagka ang araw ay umiinit na, ay natutunaw. At nangyari, na nang ika-6 na araw, ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kanyang sinabi sa kanila, "Ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan." At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moises, "Kunin ninyo yaon ngayon, sapagkat ngayoy Sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayoy hindi kayo makakasumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa 7 araw ay Sabat, hindi magkakaroon." At nangyari sa 7 araw, na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Tingnan ninyo, na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa 6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa 7 araw." Kaya ang bayan ay nagpahinga sa 7 araw. At yaoy pinanganlan ng sambahayan ng Israel na mana, at kaparis ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyaon ay kasing lasa ng manipis na tinapay na may pulot. At sinabi ni Moises, "Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Punuin ninyo ang 1 omer ng mana, na inyong ingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang kanilang makita ang pagkain na aking ipinakain sa inyo sa ilang, nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto." At sinabi ni Moises kay Aaron, "Kumuha ka ng 1 palyok, at sidlan mo ng 1 omer na puno ng mana, at ilagay mo sa harap ng Panginoon, upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi." Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatan. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon, hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Ang 1 omer nga ay 10 bahagi ng 1 efa.